palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Tunay yan ang kaniyang pangako sa bawat isa sa mga panahon na ito. Kapag siya atin nakita, all sorrow will erase. Matatapos ang lahat ng pagpapagal ng kaniyang mga banal. Purihin ang Diyos sa gabing ito mga kapatid. Let's all pray. At tayo ay minsan pang umasa sa Diyos, magtiwala sa kaniyang mga salita. Panginoon Diyos, muli kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya at pagkakataon na pinahiram sa amin, Panginoon. Isang kalakasan muli na kami ay makaparito sa iyong gawain, sa iyong fellowship, sa ilalim ng iyong banal na presensya, O Diyos. Tunay, wala na kami ibang desire, kundi ikaw ay makapiling, Panginoon, sa iyong kabanalan, O Diyos, sa iyong mga salita na iyong patuloy na ipinaabot sa uling mga araw, sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito. Purihin ka mong banal, salamat sa mga pagkilos ng iyong mga salita. Salamat po na ikaw ay patuloy na ungusap at patuloy nagpapadala ng iyong karunungan, ng pag-asa, ng buhay na pag-asa sa iyong mga banal sa mga panahon na ito, O Diyos. Bayaan, Panginoon, na ikaw ay may taas sa aming kalagitnaan at bayaan sa pa'y madakila ka sa buhay ng iyong mga banal sa gabing ito. Tunay, Panginoon, na ikaw ay patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay at naungusap at patuloy na umaakay sa buhay ng iyong iglesia sa uling mga araw na ito, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, ang gabing ito ay nais namin ihandog sa iyo at mapapurihan ka sa munting buhay na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Sa kalakasan na mayroon kami sa gabing ito, O Diyos, nais ka naming luwalatiin, Panginoon. Tunay, O Diyos, ikaw ay Diyos na hindi madamot, O Diyos, na hindi ka nagkait na mabuti mga bagay. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming katugunan sa aming mga pangangailangan. Hallelujah. Ikaw ang aming kagalingan sa mga panahon ng mga karamdaman. Panginoon, sa gabing ito, luwalatiin ka, O Diyos, at pagpalain minsan pang iyong mga salita. Ako'y sumasampalataya na patuloy kang gagawa at kikilos. Patuloy kang papatibay sa aming panampalataya sa uling mga araw na ito, O Diyos. At salamat minsan pa na ikaw patuloy na nag-ingat sa aming mga daan patungo sa gawain doon sa Leyte, O Diyos. At pabalik, Panginoon, tunay, hindi namin magagawa mga bagay na ito kung hindi mo kami sinasamahan sa mga panahon na ito, O Diyos. Kung hindi mo pinasagana ang iyong biyaya sa buhay ng iyong mga lingkod sa bawat isa. Kaya purihin ka at minsan pa kami ay lumalapit ng may panampalataya that you will send your word tonight para sa bawat isa, para patuloy kami, O Diyos, na turuan at patuloy kaming akayin sa iyong salita sa uling mga araw na ito. Bayang sa iyo lamang mauwi lahat ng kalwatian, kapurihan at sa bawat isa na mayroong pag-asa. Ang sabi ng iyong salita, kami ay patuloy na maglilinis at magpapalinis sa aming sarili. Kaya purihin ka, O Diyos. Salamat misa pa sa gabing ito at luwalatiin ang dakilang pangalan. May you bless your word once again in our hearts. Hallelujah. At uwi kami mamaya sa aming mga tahanan na mayroong tiyak na pag-asa at kalakasan, pagtatagumpay. Sa iyong lahat ng kalwalatian, kapurihan, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Everybody say amen and say amen. At ipalapakan sa Panginoon, mga kapatid. Can we say praise the Lord? Praise the Lord. Tayong lahat ay malayo ng mga kaupo, mga kapatid, at purihin ang Panginoon sa gabing ito. Praise the Lord. Medyo hindi lang mainam aking pakiramdam dahil sa aking allergy. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na nakabalik muli sa ating gawain by the grace of God. At nagpapatuloy ang kaniyang mga gawa sa buhay natin sa mga panahon na ito. Sino mga pinagpala ng Diyos na nakalipas ng mga gawain? Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat sa kaniyang presensya. At napanood ko ang gawain last Sunday. At salamat sa biyaya ng Diyos. Patuloy na gumagawa sa mga panahon na ito. At ako'y sumasampalataya kung paano kami ay pinagpala doon sa Leyte. Kayo ay gayon din naman pinagpala ng Diyos ng kaniyang biyaya, ng kaniyang mga salita sa mga panahon na ito. Ilang mga bagay lang na gusto kong banggitin, bago tayo magpatuloy.
At siguro ihanda nyo lang inyong mga Biblia sa aklat ng Matthew. Mamaya ating babasahin, chapter 16. Magandang gabi sa ating lahat, sa bawat isa. At sa mga nasa tahanan ngayon. At aming patuloy na dalangin, ang Diyos patuloy na gumawa ng may kalakasan at magbigay pa ng mga desire sa ating mga puso upang ang mga gabing ang mga ganitong gawain, Wednesday service ay lubusang iparana sa atin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa ating panahon. Praise God. So, just want to thank the Lord sa kanyang biyaya, unang-una sa iglesyang ito, sa patuloy na mga dalangin at patuloy na suporta na inyong pinagkakaloob sa gawain ng Diyos. Isang masasabi ko na successful na gawa ng Diyos sa nakalipas sa mga araw sa aming sa mission trip sa Leyte at ma-meet ang mga gawa doon at ang Diyos ang nagkaloob ng opportunity para sila ay ma-meet sa paraan na ang Diyos ang naghahanda. At sa gawain doon mga kapatid ay hindi pa nagkaroon ng ministers meeting sa nakalipas ng mga panahon. So yun ay first time sa mga ministry, sa mga manggagawa na kasama natin sa fellowship. I think sa mga nakalipas na mga gawain, December camp meeting ay nandyan sila. At kapag tayo nandoon sa Kabadbaran Fellowship or sa Kanigin, so yung mga ministry na nandoon sa Leyte ay nakaka-fellowship natin. So, sabi ko na ang Diyos ang nagkaloob ng mga pangailangan at mabiyaya siya para magturo sa mga magagawa. Sabi ka ni Pastor John na hindi naman kami naparito para sabihin na kami ay nakahigit sa kanino man, kundi lahat tayo ay nangailangan ng pagtuturo ng Diyos sa ating panahon. Kaya yung mga magagawa doon ay toong nagalak na hindi lang ma-meet kami, kundi magkaroon ng panahon para mapag-aralan pa ng lubos ang mga salita ng Diyos. Higit sa lahat, ang kanyang plano sa ating panahon. So may mga future plan na rin mga kapatid about meeting o ministers meeting sa mga panahon na darating. At maaaring magtuloy-tuloy by the grace of God. At ang kailang plano ay quarterly, magkakaroon ng meeting doon sa Leyte. So, ilang church din yun, 3, mga 4, or 5 na mga churches. So, kami man ay maaaring hindi tuloy-tuloy na makapunta roon, or hindi man kada meeting ay nandun kami, pero sikapin din namin mga kapatid na kami ay makabahagi doon at least once or twice a year kapag mayroong pagkakataon na ibibigay ang Panginoon. So yun ang mga napasimula na gawa ng Diyos para sa mga magagawa doon na ang Diyos din naman ang tumawag at nagtayo ng iglesia ng mga gawain sa mga liblib na lugar, sa mga bayan na medyo talagang malalayo. So ginanap ang meeting Friday and Saturday. Nung Saturday ay hanggang hapon lang, nung Friday hanggang gabi yun. Sabado ay hanggang hapon lang dahil uuwi pa ang mga kalalakihan, mga brothers sa malayong lugar. So, ang plano is dapat ay si Pastor Joe ang pupunta ng Kananga. So, ang Kananga mga kapatid ay under Pastor Noel. At yun ay more or less or more than 3 hours ang biyahe mula sa Anahawan. So, from airport, Tacloban hanggang Anahawan ay halos 3 hours din, more than 3 hours. So, kami ang atasan na pumunta roon, kasama ko si Pastor Eli, noong Sunday morning, dahil Sabado dapat kami pupunta. O babiyahin na, pero dahil sa pagod at puyat na rin, at hindi rin mainang pakiramdam, Pastor Eli, kaya nagpahinga na lang kami. So, Sunday early morning kami umalis, 4 a.m. At dumating kami doon ng 7:07 na rin. So ang gawain ay nag-start ng 8 to 12 dahil 2 kami na nangaral.
So doon naman sa anahawan kay Pastor Pancho, so siguro naman ay pamilya kayo sa mga pangalan. Naiwan doon si Pastor Joe and Pastor Edgar. And then sa bandang pinamunuan kay Pastor Fredo, sila Pastor Edgar and Pastor Jacob. So naghiwalay-walay muna kami ng Sunday, and then Sunday ng hapon o gabi na kami nagkita ulit doon sa bahay nila Pastor Pancho sa anahawan. So, yun ay isang mabiyaya na gawa ng Diyos at kami nagpapasalamat sa kalakasan at karunungan na ang Diyos ang patuloy na umaabot sa bawat isa. So, ating ihanda ang ating aklat sa aklat ng Matthew, ating basahin ang ating text sa gabing sa mga sandaling ito. Chapter 16. At dahil nga first time ko rin doon nag-preach sa Kananga at mga kapatiran doon ay mga Bisaya. At sabi naman pastor doon, nakaunawa naman ng Tagalog yung mga kapatiran doon. Except doon sa mga may edad, mga 50, 60 na edad pataas ay medyo hirap na rin na sa Tagalog makaintindi. At pinagpala ng Panginoon ang gawain nung Sunday morning na yun. At ang mga kaluluwa ay tumanggap ng mga makalangit na biyaya ng kaniyang mga salita. Bago pala tayo magpatuloy, nais ko lang din magpasalamat sa Panginoon dahil bago ko umalis ay siguro naman balitaan nyo na tinamaan ang aking may bahay ng Bell's palsy. At hindi ko alam kung gaano kalaki ang percentage na ito ay dumapo or maranasan ng sinuman or ng mga kababaihan. I think pati lalaki ay meron din yan, no? But I have no choice, mga kapatid, because naka-plan na para pumunta ng Leyte. So, wala akong magawa kundi iwan siya at hoping and praying ang Diyos ang umabot ng kanyang pangailangan sa kagalingan, kalakasan. So, nung Sunday, nag-decide siya na magpahinga lang sa bahay dahil masakit din sa kanyang tainga kapag malakas ang sound. So, kailangan niya magpahinga. At sa mga oras na ito, pasalamat ako sa Panginoon dahil unti-unti nakaka-recover na rin siya by the grace of God. So, yung mga ganitong karanasan ay totoong hindi rin talaga biro para sa atin. Pero ang ating kinagagalak, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Salamat sa kagalingan at kalakasan para sa aking may bahay. So, gayon din, malapit ang ating church anniversary. So, let's all be prepared sa bagay na ito at ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga handog sa Diyos, mga papurit pasalamat ay ating ihanda sa araw na yun. And God willing, matuloy ako this coming week din. After Sunday ay maaaring bumiyahe kami pupunta sa Masbate. So, patuloy nyo kami sama sa prayer. At ang plano ko ay, kung loobin ng Panginoon, makabalik din agad. Dahil meron pa mga kailangang ayusin this coming Sunday or following Sunday sa ilang mga meetings na ating ihanda. So, sa aklat ng Matthew chapter 16, at di ko na kayo patayuin mga kapatid, atin na lang basahin ang ating text sa verse 13. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, But who do you say that I am? At si Peter ang sumagot. Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or hell shall not prevail against it. Ang lahat po may sabi ng Amen? Amen. Purihin ang Panginoon.
So, gusto ko lang mag-usap mga kapatid ng siguro unang bahagi at gusto kong i-reserve ang ilan sa darating na Sunday. Sa ating text na binasa, ating paksa by the way is, may pamagat na Jesus Christ is building His church. At bigyan natin ng subtitle na On This Rock, I Build My Church. So doon sa verse 18. Sabi ni Jesus, I say to you that you are Peter, and upon this rock I build my church. The gates of hell will not overpower it. So isang magandang bagay mga kapatid na ating tingnan or makikita sa bahaging ito na ang Panginoon mismo ang siyang nagde-declare, nagpapahayag. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi that He will build His own church. So ano ang pinapakita ng mga salita ng Diyos o sa text na ating binasa? Nang sabi diyan, upon this rock I will build. Ano ang gustong ipakita ng Panginoon when He says, upon this rock I will build my church? Maraming mga kaisipan mga kapatid na pinapakita ang iba't ibang tawag niyan interpretation or pagtingin, pagkilala sa bahaging ito ng Panginoon ay mangusap sa mga alagad at siya nagtatanong kung ano ang sinasabi ng mga tao, ano yung pagkaunawa ng mga tao tungkol sa akin. At ang sabi nga ng mga alagad, ang iba ay sabi ikaw ay propeta, sabi ikaw ay si Elijah, si Jeremiah, or one of the prophets. Pero nang balingan ng Panginoon ang mga alagad, pero kayo, ano inyong masasabi tungkol sa akin? Kayo, ano inyong pagkaunawa sa kalooban ng Diyos o pagkaunawa sa Panginoong Hesus sa mga panahon na ito? Ano ang bagay na nagpalalim ng inyong panampalataya to believe para kayo ay sumampalataya at magtiwala sa Panginoon at ibigay ang inyong buhay, ihandog sa Diyos, i-commit ang buhay ninyo sa Panginoon. Because it takes na kailangang magkaroon tayo ng tama na pagkaunawa para tayo ay magkaroon ng tama na decision, mga kapatid. Katulad sa mga panahon na ito, bakit tayo nagpapatuloy? Bakit tayo nasa paglilingkod sa Diyos? While the rest, habang iba ay mga tao ay sobrang busy sa ating panahon. Pero tayo ay merong tiyak na pag-asa. Hindi ito pagpapagalang sa walang anuman, hindi ito paglilingkod lamang sa tao, hindi ito pagpapakita lamang ng ating kagalakan, kundi meron tayong pananampalataya, meron tayong naunawaan sa mga plano ng Diyos sa ating panahon. At hindi ito pag-aaksaya ng oras, mga kapatid. Sabi ko nga sa ilang mga brothers, kung wala tayo masyadong desire to stay sa gawain ng Diyos, dahil parang iba ay umuwi yata last Sunday at hindi nakabalik for communion, kaya inisip ko na lamang na maaring sa ilan o sa iba ay hindi pa talaga lubos na naintindihan gaano kahalaga ang communion para sa atin. Gaano kahalaga ang pagbibigay ng Diyos, ng Kanyang salita para tayo ay manatili sa panampalataya at manatili ang connection sa Diyos, ang fellowship sa Diyos. Dahil kung tayo ay tatamarin na at mawala na tayo ng gana or wala tayong malalim na dahilan para magpatuloy sa mga gawa ng Diyos, well, magkakaroon tayo ng problema sa ating pagkakilala sa Panginoon. Remember, ang Panginoon nagsabi,
So, sabi ng scripture, He's the same yesterday, today, and forever. Kung paano siya gumagawa noon, kumikilo sa iglesia before, ay hindi na bago. Well, in fact, lalo pa ngang tumitibay, mga kapatid. Mas lalo pa ngang pinagtitibay ng Diyos ang kanyang mga gawa noon sa mga panahon nakalipas. Ngayon ay mas, makikita natin, mas nahayag ang mga gawa ng Diyos individually. Merong patunay, merong tiyak na pag-asa. Sabi nga ni Pablo, hindi tayo sumusuntok sa hangin, mga kapatid. Meron tayong tinitingnan sa panahon na ito. Kaya ang Apostle Peter ay sumagot, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. So merong iba-ibang mga interpretation or kaisipan. Una, okay, so sino ba itong rock na tinutukoy ni Jesus? Si Pedro ba, yung batong tinutukoy ng Panginoon na kanyang pagtatayuan ng kanyang iglesia? Or ito ba may kinalaman sa pananampalataya ni Peter? Sa unang kaisipan na tinitingnan ng ilan ang bagay na ito, because Peter is also means rock. So one view is that Jesus was declaring that Peter would be the rock on which he would build his church. Ito yung ibang kaisipan, mga kapatid, no? Because doon sa binasa natin sa verse 18, ang ibig sabihin dyan ng Peter sa Greek word na Petros is rock. And since Peter's name is called, or may ibig sabihin na bato, ibig sabihin ba na ang tinutukoy ni Jesus, upon this rock, I will build my church, ay sa magitan ni Peter? Because as we know, ang RCC ay yan ang kanilang tinitinan as a foundation na nagpasimula, sabi nila, nagpasimula ang iglesia at ang foundation ay si Peter. Kaya nga ginawa nilang kauna-unahang papa ng Roma, si Apostol Pedro, according to them. Well, totoo mga kapatid na si Peter ay isa sa mga naging foundation. So we can read it in Acts chapter 2. Inyo na lamang inote mga kapatid. Because Peter was first proclaimed the gospel on the day of Pentecost. So alam natin yan, Acts chapter 2, 14 pataas. At si Peter din ang ginamit to take the gospel to the Gentiles. Siya yung kauna-unahang nagdala ng ebanghelyo sa mga hintil. Sa Acts chapter 10, verse 1 to 48. Kung inyo maalala, ako hindi ko nagkakamali about sa buhay ni Cornelius. So yun na pinapakita. So did Jesus talk about Peter? Ito ba ang kanyang ibig sabihin? Upon this rock, I will build my church. So yun ibang kaisipan na pinapakita ng mga tao. Then ang second view is, the rock is the truth contained in Peter's statement. Because, anong sagot ni Peter? You are the Christ, the Son of the living God. So in this view, the rock is the truthfulness of that statement. Ibig sabihin, yung pagpapahayag na ginawa ni Peter, yung laman ng kaniyang statement. No, it could be. Because totoo naman yun. Mayroon tama na pag-unawa si Pedro. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ito pinaunawa sa iyo ng flesh and blood, but the Father who is in heaven has revealed it to you. So yun ang second view. The rock is the truth contained in Peter's statement. So ibig sabihin, itatayo ng Panginoon ng kanyang iglesia sa truth. So somehow, mayroong kaunti tayo nakikita na bagay doon na most likely na pwedeng ganun ang pinapakita ng Panginoon. Ang third view is, the rock is Peter's faith. So ito according sa mga kaisipan na nakita ng mga tao. Ang Panginoon ay hindi siya nagturo sa mga disciples about yung kabuuan ng kanyang identity. Kung sino siya, wala tayong mabasa na detailed patungkol sa kanyang kalagayan as a son of God,
kung ano siya sa mga panahon na yun while doing the ministry. Pero dahil nga ang Diyos ang siyang nagbubukas ng wisdom, ng understanding. Remember, kahit man tayo, sabi ni Pablo, na-enlighten tayo sa truth. Di ba? Ang ating mga mata ng ating mga puso, sabi ni Paul, ay nabuksan sa katotohanan. At tayo ay nagpasimulang sumampalataya sa Diyos. Nagpabautismo at lumakad sa kaniyang mga salita. So sa isang view naman na pinapakita, the rock is Peter's faith. Ibig sabihin, yung kanyang confession as or who Jesus is. Ang kanyang confession is, you are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. So ang pinapakita doon ay yung kanyang pagpapahayag ng kanyang faith ay sinasabi ng iba na dito itatayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Remember, may ilang mga talata din na binabagit sa 1 Peter chapter 2 na tayo ay tinawag doon na living stones being built, sabi doon, into a spiritual house to be a holy priesthood. 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. At mamaya, bibigyan natin ng pansin yung part na yan. Pinapakita din dyan yung panampalataya ng mga mananampalataya. The faith of every believers is what makes them a living stones, able to build into the church or a holy temple. So yun ang pinapakita ng ilang mga view, mga kapatid, about upon this rock I will build my church. So pinapakita dyan yung declaration of faith na meron si Peter. Pero yung ikaapat na bagay na gusto kong tingnan is na itong bato na ito ay si Jesus mismo. I believe ito yung isang malinaw na pinapakita ng Scripture ng Panginoon ay mag-declare, magpahayag. Pinakita niya sa mga alagad kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay niya, kung anong gagawin ng Ama sa buhay ng anak ng Diyos at sa buhay ng iglesia. Ito'y nakita ni Peter or naunawaan ni Peter. Wala pang masyadong tawag niyan, any words or any revelation para magpakilala at ipakilala ang anak ng Diyos sa mga panahon na yun. Except kapag ang Panginoon ay nangungusap ng mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa paggawa ng Diyos, ng pagliligtas sa mga tao, pagtawag ng Diyos by means of the gospel. Diba? Itinuro sa atin, pinangaral sa atin ang aklat ng Isaiah na anong ganda ng mga paa na nagdadala ng ebanghelyo ng kaligtasan. At habang ang Panginoon nangungusap ay dumarating ang kapahayagan sa mga alagad. At ganyan din naman sa ating panahon, mga kapatid, kung tayo ay mga spiritual people ng Diyos, kapag ang Diyos ay nangungusap sa atin, mayroon laging kapahayagan na ibinibigay ang Diyos sa kanyang iglesia. Hindi tayo mamimili kaya nandyan ang pastor or wala. Kung ang Diyos ay gagamit ng isang vessel para ituro, ipangaral ang truth, kapag ang Diyos ay nangusap, laging may pagbubukas ng tama na revelation. Kaya nga, wala sa amin or wala sa atin ang paghahanda. Ang Diyos ang lagi ay nangusap. He's revealing His own self sa buhay natin. And that's why meron tayong laging panampalataya na ang Diyos ay hindi siya nagkukulang, hindi siya nagbibiro sa kanyang mga salita. Salamat o Diyos sa tinatawag na eternal redemption. At yun ay tinanggap lang natin through Jesus Christ. Tinanggap natin ang walang hanggang katubusan sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya the more na mas kilala niyo ang Panginoon, the more na kayo ay sasampalataya sa Diyos. The more na tayo ay lumalalim sa kapahayagan, the more na tayo ay lubos na magtitiwala. Hindi ako pagkukulangin ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos na ito na tumawag. Laging meron siyang paraan sa ating mga pangangailangan. Laging meron siyang pangungusap na inihahanda sa kaniyang iglesia. Kaya sabi diyan,
Ang sabi ng Panginoon, "You are Peter, and on this rock I will build." Verse 18, "Sa ibabaw ng batong ito, aking itatayo ang aking iglesia." Kung napag-aralan nyo na yung part na ito, mga kapatids, the word, binanggit ko na kasi sa inyo kanina, ang salitang Peter or ang pangalang Peter, sa Greek word ay Petros, ang ibig sabihin niyan ay a detached stone. A stone that might be thrown or easily moved. A stone that might be thrown, so ito yung uri ng bato na parang naitapon lang, ibig sabihin, hindi siya ganun kahalaga. Or, isang meaning niya is easily moved. So, ibig sabihin, sa pangalan pa lang, makikita nyo na, hindi pwedeng itayo kay Pedro ang iglesia. Because this rock, ang Petros na ito, ang Peter na ito, ang Petros na ito ay isang, sa Tagalog, isang piraso na bato. Yun yung ibig sabihin ng Petros sa Greek word. Isang piraso na bato na madali siyang makilos. Kaya kung kay Peter itatayo ang iglesia, kawawa naman ang iglesia. Madaling makilos ang buhay ng mga tao. Madaling matangay ang buhay, ang ministry. Because ang ministry, ang gawa ng Diyos ay manatili lamang kung may tama na pundasyon. At ako ay isang nagagalak, mga kapatid, kung may nagagalak man dito sa darating na anniversary ng church, 45 years sa ministry, hindi ito ibibigay, hindi ito mangyayari kung walang tama na pundasyon na inilagay ang iglesia sa mga panahon na ito, mga kapatid. Because kung sa ating sarili lang, marami tayong kulang. Marami tayong kahinaan. Marami tayong mga bagay na hindi maayos sa buhay natin. At tayo ay nangangailangan lang din ng biyaya ng Diyos para tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sa pangalan pa lamang ni Peter, makikita nyo na hindi ito isang matibay na bato. Ito isang pirasong bato lamang at madaling makilos. Kaya nga si Peter, di ba? Dumating ang panahon, pinagkadulo niya si Jesus. Kung si Pedro ay matibay sa kanyang sarili, at matibay siya sa kanyang pagkaunawa, hindi siya madaling matangay ng mga kaisipan sa lupa. At hindi siya madaling matangay ng kanyang laman, dahil nga siya ay umasa, siya nagtiwala sa kanyang sarili, sa panahon ng Panginoon ay nasa mga kamay ng kaaway. Kaya sabi niya, di ba, kung maalala niyo, sabi niya, "Over my dead body, hindi ako papayag na ikaw, Panginoon, ay saktan ng mga kaaway." Kaya nga, yung isang centurion o isang kawal na dadakpin si Jesus, ay bumunot agad si Peter ng tabak. Di ba, mga kapatid? Para ano? Para i-secure ang Panginoon. Para ipagtanggol ang Panginoon. Binunot niya yung tabak at tinagpas yung tenga ng isang kawal. At nung nangyari yun, siya ay pinagsabihan ng Panginoon na ang nabubuhay sa tabak, dyan din mamamatay. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magtiwala sa iyong kakayahan, kapatid. Kailangan mo ang karunungan ng Diyos para sa iyo. Hindi tayo pwedeng lumakad, maglingkod sa Diyos at gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa kalooban ng Diyos nang walang tama na kapahayagan na mula sa Diyos. Otherwise, tayo ay isang araw manghihina katulad ni Peter. Ang buhay mo ay madaling makikilos ng mga bagay na nangyari sa ibabaw ng lupa. At ganyan ang sanlibutan. Madali silang matangay, madali silang makilos ng mga bagay na nangyari sa lupa. Kapag tumaas ang presyo, madaling mabalisa, mag-alala sa mga pangailangan, mawala ng trabaho o pag nagkakakitaan or mga bagay na pangunahing kailangan ng tao. Pero para sa akin, meron akong pag-asa, meron pananampalataya, ang Diyos ko ay buhay. Hallelujah.
Ano man ang mangyari sa mga panahon na ito, meron tayong katiyakan, meron tayong tiyak na pundasyon sa ating pananampalataya. While the word for rock, doon sa statement ni Jesus na upon this rock, sa Greek word is Petra. So yung isa ay Petros, ito naman ay Petra. Nang ibig sabihin is a mass of rock or a cliff. And therefore, something foundational. Ibig sabihin, doon sa unang rock, ang ibig sabihin ay isang pirasong bato na madaling matangay, madaling ma-move. Ang rock naman na ito ay a mass of rock. Ibig sabihin, ibig sabihin yan, a mass of rock, isang tipak ng bato. So, hindi siya isang piraso. Ito ay isang tipak ng bato na pwedeng gawing foundation. Matibay, mapagkakatiwalaan, maasahan, hindi ito madaling ma-remove o maagaw o makilos ng anumang mga bagay. So yung rock dyan sa Greek word na Petra, a mass of rock, isang tipak ng bato, hindi isang piraso lamang ng bato, but a mass of rock. Isang tipak na malaking bato, kung ating bibigyan ng literal na meaning, no? Na kapag ito'y tinayuan mo, you will not be moved by circumstances. We can read in Matthew chapter 7. So ilang mga bagay aking reserve this coming Sunday na lang. Kaya kapag tayo mga kapatid ay may mga naranasan na mga kabigatan, di ba? Ang tunay na mananampalataya ay hindi siya madaling makilos. Kapag dumarating ang mga unos ng buhay, ang mga kabigatan, ang mga bagay na nagpapabigat sa ating mga puso at damdamin, ang isang Kristiyano na may tama na pagkakilala sa Diyos, hindi kayang igapi ng diablo. Hindi ka kayang gibain sa iyong pananampalataya. Meron kang tiyak na foundation sa Diyos, sa harapan ng Diyos, at sa harapan ng mga tao sa mga panahon na yan. Dahil marami mga tao nagtatayo ng bahay, hindi sa bato. Matthew chapter 7, verse 24. Whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Yung mga tao ito na mga nakikinig ng salita ng Diyos, at hindi lang sila tagapakinig, kundi sila ay doer of the word. Ay tinutulad ng Panginoon sa isang pantas na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Tingnan nyo sa Greek word, yung rock dito is Petra. Isang mass na bato, a mass of rock. Because walang taong matino na magtatayo ng bahay niya sa isang pirasong bato. Doon sa word na Petros. Kundi yung wise builder, sabi ni Jesus, ay magtatayo siya ng kanyang bahay doon sa bato, rock, Petra, a mass of rock. Na pwede siyang magtiwala doon that his house will not be removed. Kaya nga sa following verse, sabi diyan, dumating ang unos, dumating ang mga bagyo, ang bahay na ito ay nanatiling nakatayo. Diba? Sino sa atin ang mayroong matibay na karanasan, mga kapatid, na simula nung tayo ay sumampalataya kay Kristo hanggang ngayon, meron tayong pag-asa, may tiyak na pag-asa. Marami na tayong pinagdaanan sa buhay, pero tayo ay nanatili by the grace of God, standing on the rock. Because Jesus said, I will build my church upon this rock. At hindi ito isang pirasong bato lamang, hindi ito isang bagay na pwedeng makilos. Kaya nga dumating ang panahon, ng mga araw, taon sa ministry. Hindi lang tayo aware, pero may mga manggagawa na nung kapag kami ay nag-share, nag-uusap ng mga biyaya ng Diyos, ng pagkilos sa nakalipas na mahaba ng panahon na buksan ng ministry. Naggagalak because hindi sa tao nakasalig
ang ating pananampalataya? Dahil kung sa tao lang, nung kinuha ng Diyos, ang buhay ng ating butihing Pastor Franco, maaaring wala na tayo ngayon. Pero kunin man ng Diyos ang buhay ng kanyang mga lingkod, hindi ibig sabihin tayo ay manlulupaypay dahil buhay ang Diyos na tumawag sa atin. Ang ating pananampalataya ay hindi sa tao, kundi sa Diyos na tumawag sa atin. So ano ating mapapansin dyan sa statement ni Jesus? So Jesus was constructing Peter with himself na ang gustong sabihin ni Jesus, Peter, you are Peter. You are a piece of rock. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos or ilagay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkilos sa isang pirasong bato. You are Peter. You are a piece of rock. But I am the foundation. Yun ang parang gusto sabihin ng Panginoon, upon this rock, I will build my church, hindi sa isang pirasong bato. Dahil kung sa isang pirasong bato lamang itinayo ang iglesia, wala na tayo ngayon, mga kapatid. Dahil gaano katibay yung pirasong bato, maaring any moment, ang bagay na naitayo dyan ay pwedeng mag-iba agad in any moment. Sa isang sandali ay pwedeng mawasak ang gawa ng tao. O isang bagay na pwedeng nakatayo doon sa ibabaw ng bato na yun. But Jesus is saying, upon this rock, I will build my church. So hindi Petros, but Petra, a mass of rock, not doon sa piece of rock. Dahil gusto pakita ng Panginoon, bagamat ang Diyos ay nangusap at nagpahayag ng truth sa buhay ni Peter, hindi pa rin yung reason para tayo ay magmalaki sa ating sarili that we can do all things because of this revelation. Dahil marami, sa panahon din ni Paul, ay marami masyadong nagtiwala sa kanilang sariling kakayahan, yung mga karunungan na tinanggap mula sa Diyos. Pero kakaiba ng si Pablo ay mag-declare, magpahayag. Sabi niya, hindi ako pumaparito sa inyo na mayroong wisdom of man. Ang kanyang daladala ay ang karunungan na mula sa Diyos. Dahil kung sa wisdom of man lang, mga kapatid, look what happened to Peter. Meron siyang tama na revelation or kapahayagan na mula sa Diyos, pero dumating pa rin ang panahon na siya ay pinanghina sa panampalataya at kanyang 3 beses na pinagkaila ang Panginoon sa panahon na dumating. Pero when Jesus proclaimed, ay pinapakita ng Panginoon na hindi pwedeng ilagay sa isang pirasong bato ang iglesia. Hindi pwedeng ilagay ang buhay ng mga banal sa buhay ng isang tao. Kundi ang iglesia ay nangailangan ng sure foundation. Ibig sabihin, ang mga tatawagin ng Diyos sa panahon na dating ay nangailangan sila ng katiyakan sa buhay nila na kaya nilang magtiwala sa Diyos at hindi sila panghihinaan ng loob, hindi sila kayang gapiin ng anumang mga bagay sa lupa. Let's read in 1 Corinthians chapter 3. Pinakita ng Panginoon sa atin kung ano yung tama na foundation at kung saan dapat ilagay ng Diyos sa magitan ni Kristo ang pundasyon ng iglesia. At yan ang nakita na rin ni Paul ng kanyang isulat sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay a foundation other than the one who is laid, which is Jesus Christ. Wala nang ibang foundation na nailaid, kundi ang Panginoong Kristo Jesus. You see? 1 Corinthians chapter 10 verse 4, and all drank the same spiritual drink. Binalikan ni Pablo yung panahon ng Israel sa wilderness, na yung mga tao doon ay nakaranas din, nakatikim, nakainom ng tinatawag niyang spiritual drink. So ibig sabihin, kumilos ang Diyos by Spirit, sila ay nakaranas ng
Sabihin natin, ginamit din ni Paul ang word na saved. God saved these people. Dangan lamang. Dahil nga, because of their unbelief, sila ay winasak ng Diyos. Ang iba ay winasak ng Diyos sa ilang. Pero yung mga totoong may karanasan sa panahon na yun, sabi yan, they drink the same spiritual drink. 1 Corinthians 10:4. For they were drinking from a spiritual rock. Ang mga taong ito ay nakainom from a spiritual rock which followed them. And, sabi doon, the rock was Christ. No, wala pa si Jesus sa panahon na yon sa wilderness. Pero yung pagkilos ng anointing ng Diyos na kanyang gagawin sa panahon na darating, kapag nangyari na ang hula, the Word made flesh to Jesus Christ, ang nangyari doon sa ilang, nang sabi ni Paul, that rock is Christ, because ang bato na yun ay nagbigay ng tubig para ang bayan ay mabuhay. Para ang bayan ay makainom sa panahon na sila ay nangailangan ng buhay, ng kalakasan. At yun ay prophetic words na mangyari in the future, na ang Kristo na dating ay tinatawag na life-giving rock. Do you believe, church? Si Kristo ay batong buhay sa atin at mula sa Kanya dumadaloy ang buhay na tubig. Ang tubig na buhay ay dumadaloy. Sino mang makainom nito ay mayroong buhay na walang hanggan. So yun ang pinapakita ni Paul. Sa panahon ng paglalakbay ng bayan sa ilang, ay pinakita na ng Diyos by His words at naunawaan ni Paul sa kanyang panahon na yung bato na yun na nagpainom doon sa ilang is Christ. That rock is Christ. So hindi pa sa flesh but the anointing was there para ang bayan ay painumin, para ipakita sa bayan, ito yung gagawin ng Diyos sa mga panahon na darating. Mula sa isang tipak na bato, hindi doon sa isang pirasong bato, not in the piece of rock, kundi sa isang rock, Petra, sa isang mass of rock, which is the Lord, ay aagos ang buhay para sa mga tao ng Diyos, dahil ito yung kailangan natin, ang buhay na mula sa Diyos, mga kapatid. Ang buhay na ito ay masyado ng pinahirapan, ginulo ng dyablo, dahil sa kasalanan ng tao, dahil sa unang tao na nahulog sa kasalanan, nadamay ang buong creation ng Diyos. Pero dumarating ang Kristo na mayroong salita, upon this rock, sa ibabaw ng bato ito, itatayo ang aking iglesia. Now, ang mga apostles ay meron din silang bahagi, no, kung pag-usapan ng ang foundation ng ating faith. The apostles played the foundational role in the building of the church. Pero yung role of primacy, pag sinabing primacy, yung pangunahin na role para sa atin, ito ay nakareserve lamang sa Panginoong Kristo Jesus. Because there's no one or no man. Mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, sabi ng Scripture, lahat ay nagkasala, lahat ay nahulog sa kasalanan. Lahat ay fallen short sa glory. Lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. At kasama tayo doon, mga kapatid. Tayo ay inabot ng kaligtasan ng mula sa Diyos sa magitan ni Kristo. At ang sino mang sumampalataya, sabi ng Scripture, hindi siya mapapahiya. Hallelujah! Yan ang ating karanasan for the rest or for the past years. Nang tayo ay naglingkod sa Diyos, sumampalataya kay Kristo, hindi tayo napahiya sa ating mga pangailangan. Amen! Hallelujah! So, doon sa Matthew chapter 16, verse 18, so Jesus talks about not just a piece of rock, but Jesus speaks of a boulder-like stone. Pag sinabi natin boulder, sino sa inyo ang nakapunta sa mga ilog na mabato?
So marami doon tinatawag na boulder rock, mga batong malalaki, mga higante mga bato na sometimes ay gumulong mula sa isang eruption ng bulkan. Sa mayon, kung kayo nakapasyal doon sa Cagsawa Ruins, sino nakapasyal doon sa Cagsawa Ruins? Sa mga nakapunta. Marami doon sa paligid, mga boulder rock. Mga naglalakihang mga bato na galing doon sa bunganga ng bulkan. Nang pumutok ang bulkang mayon, lumabas ang maraming mga boulder rocks. At gaano kalaki? Sinalaki ng bahay, mga malaking bato na kayang dumurog ng mga maliliit na mga bagay kapag ito'y nadaanan niya. So napakalaki ng difference. Yung Peter is just a small rock, just a piece of rock. Pero nung si Jesus ay magsabi upon this rock, Jesus talks about a boulder like stones. Na pwede kang magtayo doon ng isang bagay at yung bagay na itatayo mo doon ay hindi siya makikilos. And Jesus is talking about His own self. Kanya sinasabi, upon this rock, I will build my church. Dito sa ibabaw ng batong ito, sa isang boulder like stones, ay aking itatayo ang aking iglesia. Sa isang malaking tipak ng bato. No, spiritually speaking, yun ay pagpapahayag ng Panginoon na hindi ito madaling makilos. This is just not a piece of rock. Hindi ito madaling madala. Kapag may agos, hindi ito madaling matangay. Kapag mayroong shaking, hindi ito makikilos. Ito'y mayroong tibay sa kanyang sarili. Mayroon itong lakas sa kanyang sarili. At dito itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia. So what is this mass of rock? Petra. Itong mass of rock ay tinawag din ng Biblia na chief cornerstones. At according to Peter chapter 2, ating puntahan, verse 6, Christ is called a chief cornerstone. Tinawag siyang bato sa panulok. Alam niyo mga kapatid, yung mga gumagawa ng bahay, naglalagay yan ng foundation. Nung di sa amin titira sa Dasma, sa bandang Langkaan, barangay Langkaan, ay nakita ko kung paano ito napasimulan. So nagukay, dahil madalas ang visit doon noon, follow up, habang gagawin pa lamang, habang ginagawa yung bahay. So nakita ko mismo, ilang foundation yung nilagay doon, sa apat na sulok ng bahay, doon sa gitna, meron din. So naglagay sila ng tinatawag na, sabihin natin, boulder rock, pinatigas na bato. Bagamat yun ay hindi talaga bato, no? Pero mula doon sa cement, sa graba at sa buhangin, so gumawa sila ng boulder rock, foundation. So bawat corner ng bahay, pati sa gitna ay nilagyan ng tinatawag na boulder rock. At yung mga corner, yun ang parang kumbaga, yun ang chief cornerstone. Yung mga bato doon, napatibay doon sa bahay. So yun ang pinapakita ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 6, na ang Panginoon ay tinawag na chief cornerstone. Sabi diyan, therefore it is also contained in the scripture. At alam natin yan ay prophecy sa Lumang Tipan. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe, he is precious. But to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. So ito ay prophecy patungkol kay Jesus, na ang Diyos ay kanyang ilalagay sa Zion ang tinatawag na chief cornerstone. Nakatulad sa isang natural na bahay, bago itayo yung buong building, kailangan munang mag-lay down ng foundation para habang ibinabuild ang bahay na ito, ang buong bahay ay kukuha ng lakas doon sa foundation. Ang building na ito ay hindi siya kukuha ng foundation doon sa
sa mga trusses, doon sa bubong, doon sa pader, or sa floor. Ang buong building na to ay mayroong cornerstone. Mayroon siyang foundation. At yun ang pinapakita ng literal na bahay, mga kapatid. At yun ang pinapakita din sa Scripture. I lay in Zion a chief cornerstone, at sino mang sumampalataya doon sa chief cornerstone ay hindi siya mapapahiya. Ibig sabihin, ang sino mang itinayo sa ibabaw ng bato na ito, meron siyang katiyakan, hindi siya kayang gibain ng mga bagay na mangyayari sa buhay niya or mga bagay na ipahintol ng Diyos. Anumang circumstances, kagutuman, kahubaran, kawalan ng mga bagay, sabi ni Pablo, wala nang makapaghihiwalay sa iyo at sa Diyos dahil ikaw ay itinayo sa ibabaw ng chief cornerstones. You see? At sabi diyan, to you who believe, He is precious. Matthew 21 verse 42. Have you never read in the Scriptures, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in your eyes. So it was being prophesied na ang Diyos ay gagawa sa mga panahon na dating through Christ na tinawag na chief cornerstone. At dahil nga na-lay down na ang chief cornerstone in Zion sa panahon ng kanyang pagparito sa ibabaw ng lupa, at nangyari yung sinabi ni John, ito yung salita ng Diyos, ito yung Logos made flesh, na mayroong dalang kaligtasan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi siya mapapahiya, hindi mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. Sa buong panahon ng buhay natin, sino sa atin ang mayroong katiyakan? Hallelujah! Nang tayo ay nagpasimulang sumampalataya sa Panginoon, hanggang ngayon, tayo ay may kalakasan by the grace of God. Mayroong pag-asa, may tiyak na buhay na hindi tayo kayang gibain ng anumang gawa ng diablo. And that's why sabi ni Jesus, even the gates of hell will not prevail. So Jesus became our cornerstone, our foundation. At nasabi ni Jesus, on this rock I will build. Bagamat tama ang revelation ni Peter, pero hindi niya binigay kay Peter ang pagkakatiwala or ibig sabihin ang pagtatayo or hindi sa magitan niya. Dahil nakita na ng Panginoon isang araw, pagkakanulo ako nito. Nakita na ng Panginoon ang panahon na darating na even Peter ay meron din kahinaan na tulad natin. Mga kapatid, kung may mga panahon minsan na tayo ay blessed with such revelation na mula sa Panginoon, anumang pagkaunawa na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Well, maaaring tayo ay, yun sabihin natin, puri ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya ay nakita natin ang mga plano ng Diyos sa ating panahon. Pero huwag tayong magmalaki sa ating sarili, because sabi rin ni Pablo, siya na nakatayo ay mag-ingat, baka siya ay mabuwal. Yun ang dahilan, hindi sa atin, hindi kay Peter, ipinagkatiwala ang pagtatayo ng iglesia. Kundi kanino? Kundi sa ibabaw ng bato, at ang bato ay si Kristo. At ang Panginoon mismo ang nagdedeclare, nagpapahayag ng kanyang sarili, ng kanyang sabihin, I am that I am. Sabi niya, ang mga panahon na yun na lumipas, ay ako nga, ibig sabihin, ang Diyos ay kumilos, nangusap sa nakalipas na panahon, Hebrews chapter 1. At sa uling mga araw, siya ay mangungusap pa rin through the Son, at anumang sabihin ng anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, ito ay may spirit and life. Sino mang makarinig, sino mang sumampalataya, ay mayroong buhay, mayroong foundation. Siya ay hindi kayang kilusin ng kaaway. Siya ay magtatagumpay. Siya ay may katiyakan sa kanyang katayuan, sa kanyang kalagayan. So ganun pinapakita ng Panginoon ang iglesia. Huwag natin kalimutan, Peter is just a piece of stone.
Mahina rin si Pedro. Madali siyang madala ng emotion. Kapag nandiyan ang kaaway, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, madaling bumunot ng sandata. Pagdating ng panahon, si Paul na binigyan ng tama na revelation na kapahayagan, hindi tayo nakikibaka sa laman. Ang ating pakikibaka ay sa mga espiritu. Sino mang nakatayo sa ibabaw ng bato, ay meron siyang kalakasan, kapangyarihan para gibain ang mga gawa ng dyablo. Sino mang may pananampalataya sa anak ng Diyos na siya ay iniligtas, na siya ay pinagtanggol ng Diyos sa gawa ng dyablo, sa tibo ng kamatayan. Na sa magitan niya, i-conquer ng Diyos ang kamatayan, ang grave. Sino mang sumampalataya ay inaalisan ng Diyos o inaalisan, yes, tayo ay inaalisan ng takot sa ating mga puso. Katulad sabi ng kanyang salita, ang pag-ibig ay nag-aalis ng takot, ng pag-aalala, ng mga kabalisaan sa buhay na ito. Kaya ang aming patuloy na dalangin, Panginoon, punuin mo pa kami ng iyong pag-ibig sa huling mga araw. Ano pag-ibig yan? Pag-ibig sa salita ng Diyos. Pag-ibig sa kalooban ng Diyos. Lagi tayong magsasabi, mangyari ang iyong salita, mangyari ang iyong kalooban, huwag ang aking sarili. Dahil proven na sino mang magtiwala sa kanyang sarili ay mag-fail. You are Peter. We're just a piece of rock. Pwede tayong maging matigas sa ating sarili. Ibig sabihin, meron tayong kakayahan in a little way. But like Peter, hindi sa kanya ibinigay ang pagtatayo ng iglesia. John chapter 10, let's read verse 14. So naalala natin lahat, when Peter denied Jesus 3 times, though Peter received right revelation or tama na pagkakilala sa Panginoon, thou art the Christ, the Son of the living God. Isang araw na mga apostles ay kinakausap ng Panginoon. Dahil umalis ang ilang mga disciples na dating follower ni Kristo. For some reason, maaring sa mga pangailangan, maaring sa mga problema sa buhay, maaring nawala ng trabaho, or maaring may mga bagay na inalok ang sanlibutan. And that's why maraming disciple ni Jesus ay umalis. At anong sabi ni Jesus? Kayo, aalis din ba kayo? Kayo ay binayaan ng Diyos ng pagkaunawa na sa inyo ang tama na pananampalataya. Kayo ay mga sumusunod sa salita ng Diyos. Kayo, aalis din ba kayo? At ang sabi ni Peter, wala na kami ibang pupuntahan. Nasa iyo ang buhay. Ibig sabihin, nakita ni Peter yung katiyakan sa buhay niya nang siya ay tawagin ng Panginoon, na siya ay nasa panahon pa ng pangingisda, kabisihan sa buhay. The Lord called him para gawin ang kalooban ng Diyos. And along the road, the Lord speaks, or the Lord, tawag niyan, nagpahayag ang Diyos ng kanyang kalooban. At dumating sa point na si Peter mismo ang nagpahayag, wala na kami iba pupuntahan, Panginoon, nasa iyo ang katiyakan. So, ibig sabihin, mayroong tama na foundation na binibuild ng Diyos, si Kristo sa buhay ng mga apostles, kaya hindi sila umalis katulad ng 70 disciples na mga nauna for some reason. So wala naman tayo mababasa doon na, I don't know kung may nabasa kayo na dahilan kung bakit yung mga taong ito ay hindi nagpatuloy. Pero isang tiyak ni Peter, wala na silang ibang pupuntahan because nakita ni Peter ang isang tiyak na buhay at pag-asa. Ito ay na kay Kristo lamang, mga kapatid. At sino sa atin sa huling mga araw na ito ay mayroong ganung pananampalataya na anuman ang mangyari sa ating panahon, magpatuloy ang kaguluhan doon sa Middle East hanggang sa ma-ignite at tinatawag na Gog and Magog or kaguluhan sa panahon na iyon. Ang sabi ng prophet, maaaring ito'y ma-witness ng church or maaaring mangyari right or before or right after the rapture. Pero ang isang tawag niyan, isang bagay na totoong mangyari, there will be a chaos, a trouble, para pumasok ang hula ni Daniel na the prince will come and he will confirm a covenant in 1 week. So magkakaroon ng kapayapaan
sa Middle East dahil sa kaguluhan. At papasok ang man of perdition. So yun ang mga future na mangyayari mga kapatid. Kaya dito sa John chapter 10, ating basahin. So aking i-reserve ang ilan for this coming Sunday. I am the good shepherd, verse 14, and I know my sheep. You see, I will build my church upon this rock. Alam ng Panginoon kung paano niya itatayo ang kanyang sarili. O ang mga nasa kanya, ang mga tao para sa kanyang sarili dahil kilala niya ang mga kanya, ang kanyang mga tupa. And I'm known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Ano yan? Isang foundational truth na mayroong isang nabayubay para sa ating lahat. Sa panahon na mayroong atake ang dyablo, mayroon tayong pananampalataya sa kanyang pangalan, mayroong kapangyarihan, mayroong pagtatagumpay. Sa kanyang mga latay, mayroong kagalingan. Hallelujah. At sino namang nakatayo sa ibabaw ng batong ito, mayroong pagtatagumpay. Mayroong katiyakan, mayroong pag-asa, dahil mayroong isang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. And the other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. 27, talon tayo, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So tayo ay dinadala ng Diyos sa magitan ni Kristo. Tawag niyan, doon sa isang dako, sa isang kalagayan, na tayo ay magiging isang flock, magiging one flock sa kaharian ng Diyos, na mayroong tiyak na pag-asa na anuman ang ating mga pangangailangan, mayroong isa na nagbigay na ng kanyang sarili at handang ipagkaloob ayon sa iyong pananampalataya ay kaya niyang kanyang ibibigay ang ating pangangailangan. Dahil ang sabi natin binasa, I know, sabi diyan, I know my sheep. I lay down my life for the sheep. Kung nagawa ng Panginoon na ibigay ang buhay, ang kanyang buhay para sa atin, para magkaroon tayo ng tiyak na pag-asa, gaano pa ang mga maliliit na bagay na minsan iniiyakan pa natin, pero nakalimutan natin ang Diyos na kay Kristo ay makapangyarihan na gumagawa. Kung tayo ay sasampalataya, sabi ng Diyos, sa Diyos walang mahirap, walang imposible. Sa Diyos. Yun dahilan meron akong pag-asa. Meron akong katiyakan. Hallelujah. Sabi ko, Panginoon, hindi na pwedeng i-cancel ang lakad na ito. May ticket na kami. Meron ng plano, may mga bagay na inihanda na sa pagparoon sa Leyte. Pero ang Diyos ang nagpahintod sa bagay sa aking may bahay. Pero sabi ko, ako'y sumasampalataya sa Panginoon na anuman ang aming mga pangailangan ay kayang ipagkaloob ng Diyos. Walang bagay na mahirap, walang bagay na imposible sa Diyos. Mga kapatid, kapag nandun tayo sa ganung kalagayan ng pananampalataya, hindi na natin halos maramdaman ang kabalisahan, ang pag-aalala, dahil nakatayo ka sa ibabaw ng bato na ito sa magitan ni Kristo. At walang bagay na ang kaaway pwedeng gawin para sa iyo, maliban ang Diyos ang magpahintulot. Pero ang Diyos ang nagsabi, wala kang magagawa ka. Diablo, wala ka ng kapangyarihan. Wala ka ng dominion. Kasalanan, kamatayan, wala ka ng dominion sa aking mga banal sa mga panahon na ito. Itinatayo ng Diyos ang kanyang iglesia sa isang matibay na bato. At salamat dahil ang ating mga buhay ay hindi pinagkatiwala ng Panginoon kay Pedro for just a piece of stone, though Peter received ng tama na kapahayagan na mula sa Diyos, pero hindi pa rin yun naging dahil para siya gawing chief cornerstone. Dahil dumating ang panahon nang hina rin siya, nang lupaypay din siya.
Pero para makita natin, when Peter, doon sa 1 Peter chapter 2 ating puntahan, siya mismo yung nag-quote. Binalikan ang kasulatan, ang sabi doon, I lay in Zion a chief cornerstone. Ano sabi diyan? Elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Meron ba tayong ganitong pananampalataya, mga kapatid? Hindi ka ipapahiya ng Diyos na tumawag sa iyo. Ang Diyos ay langit at lupa, kaya niya i-provide ang ating mga pangangailangan. Ngayon mismo kung tayo may pananampalataya, kaya ng Diyos, bigyan tayo ng comfort. Alisin ang mga doubts sa ating mga puso, ang mga pag-aalala. Dahil ang sabi ng Panginoon din, nagsabi na wala na tayo may dadagdag sa ating mga sukat ng ating mga buhay. Ano mga bagay na meron tayo ngayon, ito ay provision ng Diyos, ito ay biyaya ng Diyos, at wala na tayong may daragdag sa buhay na ito. Meron ng foreknowledge ng Diyos na inilaan sa bawat isa. At ang sabi niya, na tayo ay kanyang dadalhin na blameless, spotless sa araw ng katubusan. Standing on the rock, nakatayo sa chief cornerstone. Kaya kung tayo sa gabi ito ay sumasampalataya, so nagpasan kong ilan para sa Sunday, ilan ko, para sa lahat, mga kapatid. Ang sabi ni Jesus, on this rock, I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. Lord willing, pupuntahan natin itong gates of Hades na hindi magtatagumpay sa iglesia. Sa 1 Peter chapter 2, we are called a living stones. So like Peter, siya ay tinawag na stone or a piece of stone. Na tayo ay katulad niya as a living stone are built. Itinatayo tayo a spiritual house. Sabi diyan, 1 Peter 2 verse 5. A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So ang mga mananampalataya ay tinawag din na living stone, but we are not the chief cornerstone. Tayo ay bahagi lamang sa bahay na tinatayo ng Panginoon. Pero kung gaano katibay ang chief cornerstone, ganun din katibay itong mga living stone. Kung gaano ang lakas na mayroon doon sa chief cornerstone, kaya nga sabi ni Jesus, kung paano ako'y nagtagumpay, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa, kayo rin naman ay magtatagumpay. Dumaan din ang Panginoon sa maraming shaking, kasi sabi ng Scripture, naranasan din niya ang maraming temptation, pero hindi siya nagipa ng diablo. Marami siyang pinagdaanan din na tawag niyan, panggugulo ng diablo, pagtatangka ng kaaway na siya ay pahinain sa laman. Pero ng kanyang pagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Nang sabihin niya, to you, I commit my spirit. Yung pala, naalala ko yung mensahe ng Sunday. Ng aking balikan, mga kapatid, na ang diablo ay, tawag niyan, siya ay masyadong confident sa kanyang sarili na ang taong ito ay mamamatay or may hirapan at wala nang pag-asa ang sinumang sumunod sa Kanya. Pero yung pala ang ating pagtatagumpay na ang Kristo ay mabayubay sa krus according to the Scripture. Nang sabi niya, I give my life sa sheep upang ang mga taong ito ay magkaroon ng buhay. So ang kamatayan ni Kristo ang ating kaligtasan, ang ating pagtatagumpay, ang ating sandata laban sa diablo. Hallelujah! Dahil sa kanyang pagbangon na magmuli, sabi niya, ginapi niya ang kamatayan sa mga panahon na yun. Yun dahilan, sino mang sumampalataya kay Kristo sa panahon na yun, until today, ay merong isang tiyak na pag-asa. Hallelujah! Kung ang Diyos ay magpahintulot na ikaw ay magpahinga sa laman, pero meron pa rin siyang salita, sila na natulog kay Kristo ay unang ibabangon. At sabi ni Pablo, tayong lahat ng buhay kasama ng mga nabuhay kay Kristo ay sasalubong sa maluwalhati sa Panginoon. So as a living stone, itong mga believer na tinatawag ni Peter, they are built upon the foundation of, binagit siya ni Paul, foundation of the apostles and prophets. So hindi lang si Peter.
Ang pwede natin tawagin na parang a piece of rock na mayroon din siyang tibay. Pero remember, sabi ng ating nakita kanina, itong piece of rock ay easily removed. Madali siyang matangay, madali siyang tawag niyan, manghina. Pero itong chief cornerstone, kung saan naka-anchored ang mga believer, well, hindi tulad ng pananaw ng Roman Catholic Church, na si Peter ay, according to them, na tinawag na rock. At sa kanya ay tinayo ang iglesia. Pero nakita natin, Peter is just a piece of rock. Pero iba ang chief cornerstone. Ang piece of rock ay mahina sa kanyang sarili. Pero ang chief cornerstone, kahit anong bigat ang ipatong mo rito, hindi ito magigiba, hindi ito mamumove, hindi ito. Kaya nga sa aklat ng mga awit, di ba? Ang mga matuwid ay hindi sila madaling mamove, makilos. Ang kailang mga paa ay nakatayo sa isang matibay na kalagayan. Di ba? Sabi doon, I shall not be moved, sabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, meron kang tiyak na pananampalataya sa iyong sarili. So punta natin ng Isaiah 28 verse 16, kunti na lamang. Dito binalikan ni Peter ang kasulatan. Kinuot natin kanina, sabi dyan, Isaiah 28:16, therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation. So inihula na ng scripture. Dahil gustong tapusin ng Diyos ang ating mga kahinaan, ang ating mga pangangailangan. Ang pangangailangan ng tao, ng isang manunubos, ng isang pag-asa, ng kaligtasan, ay meron ng salita ang Diyos na pinag-usap kay Isaiah, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hazily. So anong karakteristik ng stone? Tatlong bagay yung pinakita sa Isaiah, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Ibig sabihin, doon sa prophecy ni Isaiah, ang Diyos isang araw ay maglalagay ng isang cornerstone at chief cornerstone at sino mang sumampalataya, sino mang tumayo sa ibabaw ng batong ito ay hindi siya mapapahiya. Hindi siya makikilos. Hallelujah! Katulad ni Peter na madaling makilos, isang araw, sabi na, Panginoon, hindi pwedeng mangyari ito. Walang sino mang pwedeng gumalaw ng buhay o ng iyong buhay. Hindi ka pwedeng saktanin naman. Over my dead body, ang sabi niya. Pero ang Panginoon ay sinaway siya. Di ba sabi ng Panginoon, bago patimula ako manok, 3 beses mo akong ipagkakaila, Peter. Though Peter is just a piece of rock, pero iba ang kalagayan ng mga anak ng Diyos na itinayo sa ibabaw ng bato. Kahit anong mangyari sa iyong panahon, sa iyong paligid, you will not be shaken. You will not be moved. Ikaw ay merong kalakasan at kapangyarihan. So anong karakteristik ng stone? A tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Saan itatayo ni Jesus ang iglesia? Upon this rock. At ito ay nagpapakita sa atin ng isang tiyak na foundation. Hindi tinayo ni Jesus kay Peter sa 12 disciples, though sila ay ginamit din ng Diyos to build the church, to lay ang foundation, dahil doon tayo nakaangkla sa foundation of the prophets and the apostles, sabi ni Pablo. Pero kung pag-usapan ng chief cornerstone, yun yung ating buhay. Doon nakasalalay ang buhay ng mga anak ng Diyos. Ang yun dahilan nang tayo ay dalhin ng Diyos in Christ, by His grace, nakita natin, meron palang katiyakan ng buhay, meron palang pag-asa ang buhay. Ang buhay pala ay hindi lamang puro pagkain, hindi lamang pala puro pangailangan sa lupa. Ang buhay pala ay merong nag-aantay na isang maluwalhati na kalagayan. Ang buhay pala ay merong ipinangako ang Diyos na isang mainam na kalagayan. And yun dahilan na nakita ni Paul ang bagay na ito, ang sabi niya, punta natin ng Ephesians chapter 2. Sa verse 19.
Now therefore, you are no longer strangers and foreigners. Ibig sabihin, pag-uusapan ang kalooban ng Diyos, hindi na tayo naiiba o hindi na tayo malayo sa kalooban ng Diyos. But fellow citizens with the saints and members of the household of God. Sino mang mga ipinanganak sa kaharian ng Diyos ay bahagi na ng isang household of God at may isang nagtatayo nito. Hallelujah. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together, yung buong gusali, mula doon sa foundation. Try to imagine, mula doon sa panahon ng apostles. Kaya nga ipinakita yung illustration, di ba? Na ang seed ay for a while na itanim, na ilibing sa panahon ng Dark Ages. At dumating ang tamang panahon na siya ay sisibol. At sa huling mga araw, He's ready for the redemption. Hallelujah. Hindi handa na. Kaya mga kapatid, hindi nyo mabuti mga kapatid. Tama na sabihin na nandyan ang mga signs sa panahon natin para ipakita ang tanda ng kanyang pagparito. Pero mga kapatid, meron pang isang dapat tayong tingnan. Kamusta ang ating mga buhay na dapat handa tayo sa pagparito ng Panginoon. Dahil ito talaga yung totoong, tawag niyan, ito yung totoong gagawin ng Diyos sa iglesia. Na ang iglesia ay ihanda sa kanyang pagparito. Hindi dahil sa nandiyan ang mga signs and wonders, mga tanda natin nakikita, pero hindi naman tayo handa sa mga panahon na ito. So we must be ready, we must be prepared. Anumang oras, anumang panahon, ay pwede tayong kunin ng Panginoon. Pwede tayong humarap sa kanyang kaluwalhatian in a moment, sabi ni Pablo, in that twinkling of an eye. So ang sabi dyan, ang household of God ay nakatayo kanino? On the rock, Petra, hindi Petros, hindi sa piece of rock. Ang church ay nakatayo sa isang tipak ng bato. Hallelujah! At ang sabi niya, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. So aking nalagpasan ng mga bagay. Gusto kong i-reserve ito this coming Sunday. Pero magandang tingnan, bago tayo magtapos, yung word na fitted together. Sa Greek word, ibig sabihin niyan is to render close, jointed together. That is organized compactly. Kung medyo nahirapan tayo sa English at Tagalog, no? Sa Tagalog is, pagdikitin ng mahigpit ang mga dugtong. Fitly together, joint fitly together. Habang itinatayo ng Panginoon ang kanyang iglesia, walang bahagi na wala sa ayos. Fitly joined together. Ang ating buhay, hallelujah, ay hindi natin ipipilit sa Panginoon. Meron tama na process ang Panginoon ng Diyos by His Word. Siya ang magmamold, siya ang mag-aayos ng buhay natin para tayo ay ma-fit sa household. Kaya huwag tayo magtaka, may mga pagtuturo, may mga pagsasaway sa ating panahon. At totoo yung mga pangalan na ating naririnig. For a while, maaaring nagiging complacent ang iglesia. Parang tila baga, namamanid tayo sa mga pagtuturo ng Panginoon at hindi tayo nasasanay magpaturo, magpasaway. Parang mga elementary lang yan. Panahon natin ay hindi na masyado silang tawag niyan, nasisiyahan ng mga bata sa discipline ng eskwelahan, ng mga teacher. Madali silang magrebelde, madaling sumama ang loob. Binalita ng mga nakaraan, nung ang teacher ay magsaway doon sa dalawang estudyante. We don't know, no? Yung case. Pero sabi sa news ay sinaway dahil may mali. Pero yung teacher ay kawawa naman, inabangan ng dalawang bata at sinaktan ng dalawang bata ito na kaniyang dinisiplina according to the news. Pero ang iglesia ito ng Diyos, ating panahon, na Jesus Himself is building. Handa pa ba tayong magpatuwid sa Panginoon, mga kapatid?
Dalangin ko na ibaba pa tayo ng Espiritu ng Diyos at wag lumitaw sa atin ang spirit of rebellion. Kapag nasasaway, nagtatampo, kapag natuturuan, ay nabibigatan ng mga puso, nagdaramdam, at hindi mapalagay ang kaniyang damdamin sa kaniyang kapatid. Pero, as the word says, sa binabasa natin, ang Panginoon mismo ang nagtatayo ng kanyang iglesia. Salamat, hindi niya tayo pinagkatiwala sa kamay ng tao. Siya mismo ang nagtayo sa ating mga sarili. Sa kanyang salita, tayo mismo ay itinatayo ng Panginoon. Hindi sa kanino man, kundi sa kanyang salita mismo. You see? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, sumpahin ng tao magtitiwala sa kanyang kapwa. Mga kapatid, kung tayo ay merong tama na discernment, anuman ang salita ng Diyos na lumabas sa bibig ng mga lingkod ng Diyos, kung ikaw ay sumasampalataya na siya ay sinugo ng Diyos, then ang kanyang salita ay buhay para sa atin. Ang pagtuturo ng Diyos ay buhay sa atin. Ang saway ng Panginoon ay buhay para sa atin. Hallelujah! Ang pagtutuwid ng Diyos ay buhay para sa atin, mga kapatid. Sabi ng kawikaan, inyong sawayin ng bata, inyong turuan ng bata, at sa kanyang paglaki, hindi siya lalayo sa pagtuturo ng Diyos. Sa saway at turo at disiplin ng mga magulang, ganoon din naman ang mga anak ng Diyos. Kapag ikaw itinayo sa tama na foundation, hindi ka magdadamdam kapag ang Diyos ay nagtuturo at nagtutuwid sa iyo. That's how Jesus builds the church na kanyang, sabi doon sa ating binasa, kanyang inilalagay, yung meaning noon na to render close, joint together. Pinagdidikit ng mahigpit ang mga dugtong or ayusin ng siksik. So yun ang Tagalog eh. Fitly joined together. Para ano? Para yung lahat ng bahagi ay makapag-contribute ng kalakasan sa katawan ng Panginoon. So wala sa atin, lagi natin sinasabi, walang bahagi na walang, tawag niyan, walang purpose ang Diyos. Kahit gaano kaliit ang yung bahagi sa katawan ng Panginoon, meron pa rin purpose ang Diyos sa buhay mo. Kung tayo man ay mga tagapakinig at meron tayong mga personal na devotion sa Diyos, personal na dealing sa Diyos, anumang bahagi, measure of faith na meron ka, merong purpose ang Diyos sa buhay mo. And that's why, nung kami nasa Leyte, mga kapatid, kahit man kami ay itong nagagalak, ma-meet sila, hindi lang ma-meet, kundi magkaroon ng panahon sa mga salita ng Diyos. At nakita ko na yun ay bahagi ng gawa ng Panginoon sa iglesia. Parang iglesia ay mag-fit, join together. Dahil merong mga kaisipan na hindi pa maayos, may mga kanya-kanya pang pagkaunawa sa word of truth, mayroon pang kanya-kanyang tawag niyan, explanation or interpretation. Pero sabi ng Scripture, ang kanyang salita ay walang private interpretation. Kundi ang namang bagay na meron tayo ngayon, it is by the Spirit of truth sa ating panahon na ating tinanggap. Hallelujah. Ano ang bagay na mayroon ka sa panahon ito, it is by the Spirit of truth. At the way na binibuild ng Panginoon ng Iglesia, ay magpatuloy tayo sa pagtuturo, magpatuloy tayo sa pagtuturuan, sa pagpapaalalahanan. Sabi ni Pablo, magpasanan kayo ng mga pasanan sa isa't isa. Magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Communication, huwag kalimutan to communicate, sabi niya. Huwag natin hayaan na wala tayong connection sa isa't isa. At ang communion ay isang paraan para tayo ay i-connect ng Diyos sa isa't isa sa mga panahon na ito. Because the more na tayo ay connected kay Kristo, the more tayo nagkakaroon ng connection sa isa't isa. Walang panahon para maging idle, para tayo ay lumakad sa ating sarili. Kaya nakita namin it's about time na sila rin naman doon ay magkaroon ng regular ministers meeting. Kung loobin ng Diyos, magpatuloy sila at Pastor Eli handang magbalik-balik doon dahil siya yung pinakamalapit. At kung magbibigay ng opportunity ang Panginoon, then we will go. Kami ng mga magagawa ay may kibahagi doon kung luluobin ng Panginoon. Because yun ang isang bahagi na nakita namin para ang church, ang mga iglesia, ay mag-fit in sa salita ng Diyos, magkaroon ng isang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa part ng Leyte, maniwala mo kayo sa hindi, ay meron pa doon mga believers
na kumakain ng blood. At isa yun sa aming pinag-usapan, na-discuss sa panahon nandun kami sa ministers meeting. At marami doon, nagpasalamat sa Panginoon na ang Diyos ay naglalagay ng tamang salita para maunawaan ang bahagi na yun. Kaya sabi ko, nag-sharing kami, nung mga nagpapahinga na kami sa bahay ng Pastor Pancho, sabi ko kay Pastor Jacob, Lord willing, pag-uwi ko sa church, ituturo ko yung pagkain ng dugo. Because I don't know, and who knows, meron din sa atin na kumakain pa ng dugo. Hindi natin alam. Sino sa inyo ang willing umamin? Walang aamin talaga. Dahil minsan nakasanayan na, tradisyon, ang sarap nga naman kumain ng dugo. Pero nung ako ay share sa kanila ng kaunting bagay, ng bagay na kinaunawaan, sabi ko, kinuot ko yung statement ni Jesus, in the beginning, it was not so. Because sa Genesis pa lang, bago pa ang law, ay may salita na ang Diyos, huwag niyo kakainin ang dugo kasama ang laman. So nagbigay na ang Panginoon ng introduction, ng tama na pagkain ayon sa kalooban ng Diyos. Bago pa ang Levitical law, ay nangusap na ang Diyos, huwag niyo kakainin ang dugo. Pero sabi ko, because of traditions, pag sinerge natin ang Google, makikita niyo na ang eating of the blood ay nagsimula yan sa mga pagano, practices ng mga pagano na naghahandog ng mga pagkain sa idols, sa mga Diyos-Diyosan, kasama yung mga pagkain, kasama ang dugo inihahandog. Walang bahagi, o sabihin, hindi yan nagsimula sa mga anak ng Diyos. So through time, sa paglipas ng mahabang panahon, ay tawag niyan, influence. Dahil sa relihiyon, dahil sa mga tradisyon. Hanggang sa tayo ay nasanay, hanggang sa napamahal na tayo. Hindi ko alam kung sino rito yung talagang sarap na sarap pa sa dugo, sa dinuguan. Di ba, napaibig na tayo, parang hindi tayo mabubuhay kapag hindi tayo kumakain ito. Pero isang araw, tayo tinawag ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, ang kamangmangan ay pinalipas ng Diyos. Balik tayo sa Word of God, in the beginning, it was not so. Hindi talaga kinakain ang dugo. So, bibigyan natin ng linaw yan, Lord willing, according to the Word of God. So, wala na akong oras, but I will leave this part, and this coming Sunday, Lord willing, we will continue. Iwan ko sa inyo yung Psalms 125. Psalms 125, verse 1. Napaganda ng statement na ito ng Diyos. Sabi niyan, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Ang sabi ng Scripture, I lay in Zion a chief cornerstone. Hindi man tayo ang chief cornerstone, pero tayo ay katulad ng chief cornerstone. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but remains forever. Ating palapakan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Upon this rock, I will build my church. Hallelujah! At kung paano si Kristo ay makapangyarihan, ganun din naman ang iglesia. Ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay magtatagumpay. Kung paano ako nagtagumpay, ay magtatagumpay ka rin naman. Hallelujah! Dahil ganito ko, itinatayo ang aking iglesia, hindi sa isang pirasong bato, kundi sa isang mass of rock, sa isang Petra, which is the Lord, the chief cornerstone. Sino mang sumampalataya ay hindi makikilos. He will remains forever. At yun dahilan, marami na tayong naranasan sa buhay na ito. By the grace of God, nakatayo pa rin tayo sa kanyang presensya. Marami ng karamdaman na dumating sa atin. By the grace of God, tayo ay nanatili pa rin malakas. Hallelujah. Mahina man ang laman, pero ang panampalataya ay pinalakas ng Diyos sa mga panahon na ito. Tumatanda man tayo, humihina ang laman. Pero ang puso natin, ang ating kalwa ay pinatibay ng Diyos dahil tayo ay tinayo sa ibabaw ng bato. So, aking libang ilang mga bagay, Lord willing, this coming Sunday. So, wala tayo, hindi ko magsitayo mga kapatid. I have no time. Aking puso ay nagagalak na ma-share to sa lahat. At ang Diyos ay magdagdag ng ilang mga bagay. Napakainam ng isang awit, upon this rock of revelation. Hindi sa tao, kundi sa kapahayagan ni Kristo. Salamat o Diyos sa iyong mga salita. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon.
Tunay o Diyos na ikaw ay patuloy na gumagawa sa uling mga araw through your words. By your Spirit, O God, ang Espiritu ng katotohanan ay patuloy na sumasama sa iyong iglesia. Bless your word in our hearts, Lord. Palakasin mo pa kami sa pananampalataya sa mga panahon na ito. Huwag mong hayaan na kami makilos ng sanlibutan. Huwag mong hayaan, O Diyos, na kami ay matangay ng baha ng sanlibutan, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami to stand in your word. Help us to stand according to your word, Lord God. Itayo mo pa kaming matibay like the Mount Zion, like the rock, the chief cornerstone, na sa magitan niya, hallelujah, ay nagkaroon kami ng isang tiyak at buhay na pag-asa. May you bless your word in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen.